Kinokolekta ng empleyada ang mga pinagkainan sa restaurant. Sinundan siya ng milyonaryo at may nadiskubreng nakakagulat. Pinigil ni Miguel C. ang basong kristal ilang milimetro mula sa kanyang labi. Huminto bigla ang kanyang paghinga. Ang bulong-bulungan sa pinaka-eksklusibong restaurant sa Makati ay naglaho sa kanyang isipan, nilamon ng nakakabinging ugong na nagpakirot sa kanyang dugo. Sa harap niya, 3 mesa lang ang layo, ay may multo. Ang kanyang mga kasosyo mula sa Europa ay nag-uusap tungkol sa tisito-sito milyong pagsasanib ng pharmaceutical. Ang abogado ay gumagapang na nagpapakita ng mga graph ng kita. Walang narinig si Miguel. Ang kanyang mga mata, madilim at karaniwang malamig, ay nakatutok sa istasyon sa sulok kung saan inihahagis ng mga waiter ang maruruming pinggan. Naroon siya, si Laila. Napapikit ng mariin si Miguel, iniisip na niloloko lang siya ng stress, ngunit hindi. Ito ang parehong babae na kanyang iniwan 5 taon na ang nakakaraan. Ang parehong matalino na babae, ang emergency nurse na may malinis na kinabukasan, ang tanging taong nagmahal sa kanya bago magkaroon ng 0 ang kanyang bank account. Ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay malayo sa alaala na bumabagabag sa kanyang mga gabing walang tulog. Naka-navy blue na medical uniform siya, na lubhang kupas at luma mula sa kakalaba. Sa ibabaw ng uniform, may itim na apron ng restaurant, may mancha ng grasa at sarsa, at nakatali ang buhok sa isang dali-daling ponytail. Ang kanyang mga kamay, na dati malambot at tumpak sa paggamot ng mga sugat, ay nakabalot ngayon sa makakapal na dilaw na guwantes na goma. Basag mula sa paggamit, nakaramdam si Miguel ng pisikal na suntok sa tiyan. Pinanood niya itong gumalaw ng mabilis, halos paranoid. Hindi naglilinis si Laila ng mga mesa, nagnanakaw siya. Gumagalaw ng kalkulado upang maiwasan na makita ng manager ng restaurant at nagkakamot ng tirang pagkain mula sa mga pinong plato. Kalahating kinain na piraso ng salmon, buong tinapay, tirang risotto. Lahat ay mabilis na napupunta sa mga transparent na plastic bag na kanyang itinago sa isang timba ng paglilinis sa ilalim ng istasyon. Ginoong C, sumasang-ayon ba kayo sa exclusivity clause? Tanong ng abogado, pumutol sa kanyang pagkatrans. Hindi sumagot si Miguel, hindi niya inalis ang tingin. Nakita niya kung paano dumaan ang isang waiter na may malinis na suit sa tabi ni Laila at aksidenteng na itulak ito gamit ang balikat. Umalis ka sa daan, basura, bulong ng waiter, naiinis na kailangan niyang umiwas sa tagapaglinis. Kung makita ka ng manager na naghahalukay ulit ng pinagkainan, sisante ka ngayon din. Ang tycoon, sanay na sirain ang mga kalaban na kumpanya sa isang tawag lang, nakaramdam ng kakulangan sa hangin. Inantay niya si Laila na tumayo, na ipakita ang hindi mapigilang galit na palagi niyang ipinapakita. Inantay niya itong sumigaw, na depensahan ang sarili, ngunit hindi niya ginawa. Yumuko si Laila. Ang kanyang mga balikat ay napaikli, sumusuko, talunan. Bumulong siya ng hindi marinig na paghingi ng tawad. Mahigpit niyang hinawakan ang plastic bag na puno ng mga tira at nagpatuloy sa paglilinis ng mesa gamit ang maruming basahan. Ang imaheng iyon ay may bumali sa loob ni Miguel. Ang pagkakasala na kanyang inilibing sa ilalim ng mga tabon ng pinatahing suit, armored car at marmol na mansyon ay sumabog bigla. Ginoong C, giit ng kasosyo niyang Aleman, halatang naiinis sa kakulangan ng atensyon. Binitawan ni Miguel ang basong kristal. Bumagsak ito sa mesa, tinapon ang pulang alak sa mamahaling dokumento. Kumalat ang maitim na likido na parang dugo sa papel. Tapos na ang pulong. Sabi ni Miguel sa boses na napakabigat at paos na pinatahimik ang lahat sa mesa. Ano Miguel, malapit na tayong lumagda. Sinubukan ng kanyang abogado na sumingit, dilat na dilat ang mata. Tumayo bigla si Miguel. Ang mabigat na silyang oak ay kumalampag ng marahas sa marmol na sahig. Umakyat sa tingin ng ilang piling kainan mula sa elite ng Metro Manila. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa 50 milyon. Wala siyang pakialam sa pagsasanib. Lumapit siya sa istasyon ng serbisyo. Kailangan niyang kausapin siya. Kailangan niyang maunawaan kung paano natapos ang pinakamatalinong babaeng kilala niya na nagmamakaawa para sa mga mumo ng mga mayayaman. Ngunit sa sandaling tatawid na siya sa sala, bumukas ng malakas ang double doors ng kusina. Lumabas ang manager ng restaurant na hawak si Laila sa braso, nang marahas. Sinabi ko sa iyo na ayaw kitang makita sa sala na suot ang maruming damit mo. Sigaw ng manager sa mahinang boses, ngunit puno ng lason. Sa eskinita, ilabas mo ang basura mo sa likod. Hindi nanlaban si Laila, mahigpit niyang hinawakan ang 2 mabibigat na transparent plastic bag at naglaho.
Itinulak ng manager patungo sa kaibuturan ng kusina. Napakuyom ang kamao ni Miguel. Nakaramdam siya ng matinding pagnanais na pumunta sa kusina, hawakan ang leeg ng manager at bilhin ang buong restaurant para lang sisantihin ito kaagad. Ngunit huminto siya. Kung makikita siya ni Laila doon na nakasuot ng $1,000,000 na Tom Ford suit, magiging masyadong malaki ang kahihiyan para sa kanya. Kailangan niya munang malaman ang katotohanan, kailangan niyang malaman kung saan siya pupunta. Nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga kasosyo, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang abogado na sumisigaw ng kanyang pangalan sa restaurant, mabilis na lumabas si Miguel patungo sa pangunahing labasan. Nagbago ang laro. Ang nakaraan ay bumangga sa kanyang kasalukuyan. Mainit at nakakapagod ang gabi sa Manila. Halos patakbong lumabas si Miguel ng restaurant. Halos hindi na kinaya ng valet parking na dalhin ang kanyang carbon black armored SUV. Binuksan ng kanyang pribadong security driver ang likod na pinto gaya ng dati. "Bumaba ka, Ben, ako ang magmamaneho ngayon," utos ni Miguel ng matigas. Kumurap si security guard, naguguluhan. Hindi kailanman nagmamaneho si Miguel. Ngunit, Ginoong C, ang mga protocol ng seguridad. "Bumaba ka sa sasakyan ko ngayon," sigaw ni Miguel. Sumunod agad ang driver. Sumakay si Miguel sa driver's seat, pinatunog ang V8 engine na may mahinang ugong at mabilis na nagpatakbo. Iniiwan ang mga ginintuang ilaw at mararangyang tindahan ng pangunahing abinida. Niliko niya ang manibela patungo sa likod na eskinita ng restaurant. Dumating siya sa tamang oras. Sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng sirang poste, nakita niya si Laila na lumabas sa pinto ng serbisyo. Naglalakad siya ng mabilis. Nakayuko sa bigat ng dalawang malaking plastic bag na bitbit niya. Walang dala siyang bag o jacket, tanging ang luma na uniform at sirang sapatos na tunog sa basang aspalto. Pinatay ni Miguel ang ilaw ng SUV. Sa tamang distansya na 50 metro, sinimulan niya itong sundan. Ang biyahe ay isang tahimik na pagpapahirap. Naglakad si Laila ng 5 blok hanggang sa dumating sa isang kalawangin at vandalized na hintuan ng bus. Ipinarking ni Miguel ang SUV sa kanto, nakatago sa dilim. Nakita niya itong yakapin ang sarili sa dilim. Nakita niya kung paano niya sinuri ang loob ng kanyang transparent na plastic bag. Pinagmasdan ng mabuti ni Miguel. Sa ilaw ng mga dumaan na sasakyan, napansin niya ang kakaibang bagay sa basura na nakolekta ni Laila. Hindi lang ito mga tirang pagkain. Sa pangalawang bag ay may mga sirang karton, walang laman na bote ng salamin, at tila mga intravenous fluid hose na isinalba mula sa recycling bin ng pharmacy sa kanto. Ano ang ginagawa ng isang dating elite nurse sa itinapon na medical waste? Isang lumang bus ng syudad na naglalabas ng itim na usok sa tambutso ang umandar nang may ingay sa harap ng hintuan. Sumakay si Laila, bitbit ang mga bag. Pinindot ni Miguel ang accelerator. Sinimulan ng nakakatakot na armored SUV na sundan ang lumang pampublikong sasakyan. Dramatiko ang pagbabago ng tanawin. Iniwan nila ang mga nagniningning na skyscraper, mga mansyon na may armadong guwardiya at malilinis na boulevard. Nagsimulang umakyat ang bus sa matarik na kalsada ng gilid ng syudad. Naglaho ang aspalto, pinalitan ng lupa, malalim na lubak at gutom na asong gala na naghahalungkat sa basura. Nakaramdam si Miguel ng buhol sa lalamunan, napakalaki ng pagkakaiba. Natutulog siya sa mamahaling Egyptian silk sheets. Ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig ay naglalakbay sa gabi patungo sa ganap na kahirapan. Huminto ang bus sa wakas sa pinakamataas at pinakamadilim na bahagi ng komunidad, isang labirint ng mga bahay na hindi tapos na nakatambak sa gilid ng burol. Ang mga pader ay yari sa basag na ladrilyo, nakalantad at walang pintura. Ang mga bubong, simpleng kalawangin na yero na sinusuportahan ng mga lumang gulong upang hindi tangayin ng hangin. Bumaba si Laila ng bus. Napakakitid at napakatarik ng kalye para sa SUV ni Miguel. Pinatay niya ang makina, inalis ang lock ng pinto. Alam niyang sinisira niya ang lahat ng patakaran sa seguridad. Ang isang lalaking may Patek Philippe na relo sa pulso na naglalakad mag-isa sa lugar na iyon sa hating gabi ay isang mobile target, ngunit ang takot ay wala sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Ang tanging naroroon ay ang desperadong pangangailangan na malaman kung ano ang nangyari kay Laila. Bumaba siya ng sasakyan, tinatapakan ang basang putik gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Tahimik niyang isinara ang pinto at sinimulan itong sundan ng naglalakad. Pinananatili ang distansya, dumidikit sa anino ng mga dingding na hindi pa tapos. Ang amoy ng halumigmig, sunog na kahoy at imburnal ay bumaha sa hangin. Mabigat ang paghinga ni Miguel. Nakita niya ang silweta ni Laila,
na nahihirapang maglakad sa matarik na daanan, humihinto paminsan-minsan upang huminga. Nanginginig ang kanyang tuhod sa bigat ng mga dala niyang bag, ngunit hindi siya huminto. May pagkaapura sa kanyang mga hakbang, isang matinding determinasyon. Sa wakas, huminto si Laila sa harap ng pinakapangit na bahay sa buong kanto. Ito ay isang maliit na istruktura na halos lumubog sa lupa. Ang pinto ay walang iba kundi isang basag na metal na plato, nakakadena ng manipis na kadena, isang mainit, madilaw, at napakahinang ilaw ang sumilip mula sa mga siwang ng pinto. Nagtago si Miguel sa likod ng isang pader na sementadong bloke, humigit kumulang 10 metro ang layo. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso na sumasakit ang kanyang dibdib. Pinanood niya si Laila na inilapag ang mga bag sa lupa. Mabilis niyang inalis ang mga dilaw na guwantes, isinuksok ang kalawangin na susi sa padlock at itinulak ang mabigat na pinto ng metal. Dahan-dahang bumukas ang pinto, kumakaway. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Lalabas na siya mula sa kanyang pinagtataguan, sisigaw siya ng pangalan nito, maglalabas siya ng tseke, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mailabas ito mula sa impyernong iyon. Kaagad siyang humakbang pasulong. Binubuksan ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit pagkatapos ay may pumigil sa kanya ng lubusan. Ang mainit na ilaw mula sa loob ng bahay ay bumaha sa mukha ni Laila, inilalantad ang isang biglang ngiti. Isang ngiti na puno ng purong at desperadong pag-ibig na nagpawi sa lahat ng pagod sa kanyang mukha. "Nandito na ako, mahal ko," bulong ni Laila. Basag ngunit matamis ang boses. Mula sa dilim ng loob ng bahay na walang katiyakan, tumakbo ang maliliit na walang sapin ang paa patungo sa pinto. Nanigas si Miguel. Dumilat siya ng labis. Isang panginginig ng takot at pagkamangha ang bumalot sa kanyang likod. Ipinako siya sa maputik na lupa. Sa pintuan, nakayakap sa binti ng pantalon ni Laila, lumitaw ang isang bata. Mayroon siyang halos 4 na taon. Naka-gray na t-shirt siya na masyadong malaki para sa kanyang payat na katawan. Ngunit hindi ang kahirapan ng bata ang nagpatigil sa paghinga ni Miguel. Ito ang kanyang mukha. Sa mahinang ilaw ng bahay na yero, nakita ni Miguel ang sarili niyang mga mata. Nakita niya ang sarili niyang ilong. Nakita niya ang parehong itim at suwail na buhok na mayroon siya noong bata pa siya. Umubo ng malakas ang bata, isang tuyo at may sakit na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kalye bago tumingala kay Laila. "Dinala mo ba ang gamot ko, Mami?" Tanong ng maliit na bata sa mahina at pagod na boses. Umurong ng isang hakbang si Miguel at marahas na bumangga sa sementadong pader. Nawalan siya ng hangin sa impact. Nanginginig niyang itinaas ang kanyang kamay sa bibig. Sinusubukang pigilan ang sigaw ng purong takot at pagkaunawa na banta na bumali sa kanyang lalamunan. 5 taon. Iniwan niya ito eksaktong 5 taon na ang nakakaraan. Ang milyonaryo, ang lalaking kumokontrol sa buhay at kamatayan sa pamilihan ng pharmaceutical, ay lumuhod sa malamig na putik. Bumagsak ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang bata na may sakit, nakatago sa ganap na kahirapan, ay kanyang anak. Nilubog ng malamig na putik ang mamahaling Italian wool pants ni Miguel, ngunit hindi niya naramdaman ang lamig. Wala siyang naramdaman kundi ang marahas na pagtibok ng sarili niyang puso sa kanyang tadyang. Nakaluhod sa dilim, nakalubog ang mga kamay sa basang lupa ng squatter area ng Manila, hindi niya maalis ang tingin sa eksena na nangyayari 10 metro mula sa kanya. Ang kalawangin na pintuan ng metal ay nakabukas pa rin. Ang madilaw na ilaw ay nagpapakita ng silweta ng babaeng pinangakuan niyang poprotektahan at ng bata na hindi niya alam na umiiral. "Oo, mahal ko." Dinala ni nanay ang gamot. Sagot ni Laila sa boses na sinusubukang magtunog matibay, ngunit bumabali dahil sa pagod. Umubo ulit si Leo. Hindi ito ubo ng karaniwang sipon. Ito ay isang malalim, basa, at nakakasira ng puso na tunog na nagpatiklop sa maliit na katawan. Kaagad na ibinagsak ni Laila ang mga basurang bag, lumuhod sa lupa sa kanyang siksik na lupa sa bahay at niyakap ang bata. Pinigilan ni Miguel ang isang hikbi, mahigpit na hinawakan ang kanyang bibig na may mantsa ng putik. Ang mga mata ni Leo ay ang kanyang mga mata, ang hugis ng kanyang panga, ang maitim at makapal na buhok. Ito ay parang nakikita ang kanyang sarili sa salamin ng nakaraan, ngunit marupok, malnourished at nakatira sa pinakamalalim na kahirapan. "Masakit ang dibdib ko, Mami," bulong ng bata. Itinago ang mukha sa leeg ni Laila. "Mawawala din iyan, buhay ko. Mawawala din iyan. Tingnan mo kung ano ang dinala ko." Mula sa kanyang pinagtataguan, pinilit ni Miguel na tumingin ng mabuti. Pinanood niya kung paano, gamit ang nanginginig ngunit ekspertong mga kamay,
Binuksan ni Laila ang plastic bag na kanyang kinuha sa restaurant. Hindi niya kinuha ang pagkain. Kinuha niya ang mga walang lamang bote ng salamin at ang mga plastic hose na kanyang naisalba mula sa mga container ng pharmacy. Si Miguel, ang titan ng industriya ng pharmaceutical, ang taong nagpasya sa presyo ng kalusugan ng kalahati ng bansa, ay nakita ng may takot ang nangyayari. Dinala ni Laila ang mga bote sa isang maliit na sira-sirang mesa na gawa sa kahoy, kumuha ng bote ng alkohol, mga bagong hiringgilya na binili niya sa kanyang kaunting tip, at sinimulan niyang hugasan at esterilisahin ang mga ginamit na hose ng may klinikal na pagiging tumpak. Pagkatapos ay kinuha niya ang 3 bote na tila walang laman. Gamit ang isang manipis na karayom, inalis niya ang huling mga natitirang patak mula sa bawat isa sa kanila, hirap na nagtipon ng 1 mililitro ng malinaw na likido sa pangunahing hiringgilya. Kinilala ni Miguel ang label ng mga bote kahit mula sa malayo. Ito ay Pulmocalm V, isang pinakabagong henerasyong pediatric na gamot para sa matinding respiratory conditions, isang gamot na ginagawa ng kanyang sariling kumpanya, isang gamot na siya mismo ang nagpa3 beses sa presyo noong nakaraang taon upang mapakinabangan ang mga margin ng kita bago ang pagsasanib ng Europa. Isang paggamot na nagkakahalaga ng higit sa 50,000 piso bawat buwan. Si Laila, isang napakagaling na nurse na may mga honors, ay isinasaalang-alang ang kanyang kalayaan, naghahalukay sa biological waste upang makuha ang mga tira ng mga itapon na ampule ng mga mayayaman para lang buhayin ang kanyang anak, ang anak ni Miguel. Halika, umupo ka rito. Kampeon, sabi niya, inihahanda ang isang improvised na homemade nebulizer na konektado sa hiringgilya. Sumunod ang bata nang hindi nagrereklamo, sanay sa routine. Habang nagsisimulang umugong ang lumang makina, nagbobomba ng naisalbang gamot patungo sa baga ni Leo, bumagsak si Laila sa dingding ng ladrilyo na walang pintura. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa buong gabi, ay bumuhos ang isang solong luha na dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Gustong sumigaw ni Miguel, gustong tumayo, sipain ang yero na pinto, ilabas ang kanyang tsekera at bilhin ang buong ospital ngayong gabi. Gusto niyang yakapin ang bata at humingi ng tawad sa babae hanggang sa mawalan siya ng boses. Sinandal niya ang sarili sa sementadong dingding, handa nang lumabas mula sa anino, ngunit huminto siya. Ano ang sasabihin niya? Kumusta, Laila? Sorry iniwan kita. Para sa tagapagmana ng isang imperyo 5 taon na, ang nakakaraan nang sabihin mong kailangan mong pag-usapan ang isang bagay na mahalaga sa akin. Susugod siya sa bahay nito na nakasuot ng suit na mas mahal pa sa kinita nito sa 5 taon ng paglilinis ng mesa. Tatakas ito mas masahol pa, sisipain siya palabas. At may dahilan, hindi. Umurong ng isang hakbang si Miguel sa dilim. Dahan-dahang isinara ang metal na pinto mula sa loob na may kalampag na tunog, pinuputol ang sinag ng ilaw at iniwan siya mag-isa sa malamig at basang dilim ng kalye. Kailangan niyang kumilos, ngunit kailangan niyang gawin ito ng matalino. Ang kahirapan ni Laila ay walang saysay. Siya ang pinakamahusay na nurse sa kanyang henerasyon. Kinukuha siya ng mga pinakamahusay na pribadong ospital. Ang paglilinis ng mga tira sa isang restaurant ay hindi lang dahil sa masamang kapalaran, ito ay isang estadistikang imposibilidad. May nanira sa kanya at aalamin ni Miguel kung sino. Bumalik siya sa kanyang armored SUV. Ang kanyang mamahaling sapatos ay sira na. Ang kanyang suit ay may putik, ngunit ang kanyang isip ay gumagana sa nakamamatay na bilis. Pinaandar niya ang V8 engine. Ang ugong ay bumali sa katahimikan ng madaling araw. Kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa kompartimento at diniyal ang isang naka-encrypt na numero. Tumunog ito ng 2 beses. Sabihin niyo, Ginoong Si, ang boses sa kabilang linya ay paos, propesyonal, at walang bakas ng pagtulog. Sa kabila ng 3:00 ng umaga, Mang Tonyo, kailangan ko ang lahat, absolutong lahat. Tungkol kanino, sir? Laila Santos, dating nurse sa St. Luke's Medical Center. Gusto kong malaman kung nasaan siya nitong nakaraang 5 taon, kung saan siya nagtrabaho, sino ang kumuha sa kanya, sino ang nagtanggal sa kanya, ang kanyang bank account, ang kanyang medical records. Gusto kong malaman kung sino ang nagtitinda ng tinapay sa kanya at sino ang naniningil ng tubig sa kanya. Gusto kong nasa desk ko iyan sa 7:00 ng umaga. At Mang Tonyo? Opo, sir. Kung matuklasan mo na may nanakit sa kanya, gusto ko ang pangalan ng taong iyon na may pulang letra. Ang sikat ng araw sa Manila ay tumatama sa malalaking bintana ng salamin ng Sai Corporate, ngunit ang pangunahing opisina sa ika-40 palapag ay nababalot sa malamig na lamig.
Hindi natulog si Miguel ni isang segundo. Nakatayo siya sa harap ng bintana, tinitingnan ang lungsod sa kanyang paanan, suot pa rin ang parehong damit na may putik mula kagabi. Bumukas ang pinto ng mahogani sa kanyang likod nang walang kumakatok. Si Mang Tonyo, isang dating militar na intelligence officer, na ngayon ay nagsisilbing pinakamabagsik na pribadong investigador sa Philippine Elite, ay pumasok sa opisina. May dala siyang itim na matigas na leather briefcase. Hindi siya nagtanong tungkol sa gusot na hitsura ng kanyang amo. Dumiretso lang siya sa salamin na desk at inihagis ang isang makapal na folder. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa katahimikan ng opisina. Mahirap hukayin, Ginoong Si, sabi ni Mang Tonyo. Nakakrus ang braso. Maraming nag-abalang burahin ang babaeng ito sa mapa. Hindi nila siya gustong patayin. Gusto nilang tiyakin na hindi siya makaliligtas. Dahan-dahang lumiko si Miguel. Namumula ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa desk at binuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang litrato ni Laila na kinunan 5 taon na ang nakakaraan. Nakangiti siya na may malinis na puting uniform. Ang ikalawang pahina ay isang litrato na kinunan kahapon. Lumabas si Laila sa likod na iskinita ng restaurant na bitbit ang mga basurang bag. Ang pagkakaiba ay isang direktang saksak sa dibdib. Ipaliwanag mo, utos ni Miguel sa paos na boses. Hindi nag-resign sa kanyang career si Laila Santos, sir. Siya ay na-disable. Eksaktong 4 na taon at 11 buwan na ang nakakaraan. Agad na nag-compute si Miguel sa kanyang isip. 1 buwan matapos niya itong iwan at ikasal kay Sofia upang pagsamahin ang kanilang mga kumpanya. Bakit? Tanong niya. Nagpapasa ng mga pahina na puno ng judicial seals at notarial acts. Siya ay inakusahan ng matinding medical negligence at pagnanakaw ng narcotics sa loob ng St. Luke's Medical Center. Ang mga akusasyon ay brutal. Ayon sa record, ninakaw niya ang morphine at napakamahal na pediatric medication mula sa inventaryo upang ibenta sa black market. Binago niya ang mga record, inilagay sa panganib ang buhay ng mga pasyente. Ibinangga ni Miguel ang kanyang kamao sa salamin ng desk nang napakalakas na umugong ang istruktura. Kasalanan iyan, sigaw niya. Nilulura ang mga salita nang may hindi mapigilang galit. Hinding-hindi gagawin iyon ni Laila. Ang kanyang bukasyon ay ang kanyang buhay. Mas gugustuhin niyang mamatay sa gutom kaysa magnakaw ng gamot mula sa isang pasyente. Ito ay isang setup, sir. Alam ko, sir, sagot ni Mang Tonyo ng klinikal na lamig. Hindi natinag sa pagsabog ng galit. At alam din iyan ng medical board. Sa panahong iyon, kulang pa ang matibay na ebidensya. Iaalis na nila ang kaso, ngunit pagkatapos ay may namagitan. Nanigas si Miguel. Isang patak ng malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang batok. Tumingala siya sa investigador. Sino? Inabot ni Mang Tonyo ang kanyang kamay. Kinuha ang isang dokumento mula sa ilalim ng folder at ipinasa ito sa desk. Ito ay isang international bank transfer na nagkakahalaga ng P3 million na idinirekta sa personal na account ng direktor ng St. Luke's Medical Center na may petsa ng parehong araw na binawi ang medical license ni Laila. Ang nagpadala ng pera ay malinaw na nakalimbag sa header ng bangko, Mendoza Family Trust, De La Vega Family Trust. Nawalan ng hangin si Miguel. Nagsimulang umikot ng mabilis ang mundo sa paligid niya. Mendoza de la Vega, ang apelyido ng dalaga ng kanyang asawa. Si Sofia, ang iyong kasalukuyang asawa, ginang Sofia de la Vega si. Ang nagpapatakbo ng trust na yun noon. Patuloy ni Mang Tonyo na parang nagbabasa ng panahon. Ngunit hindi lang iyon. Sinubukan ni Ginang Santos na maghanap ng trabaho sa mga pampublikong ospital, maliliit na klinika, maging sa mga botika sa kapitbahayan. Tuwing makakakuha siya ng interview, nagpapadala ang law firm ng pamilya de la Vega ng liham na nagbabanta ng milyon-milyong demanda para sa pagtatakip ng kriminal sa anumang klinika na maglakas loob na kumuha sa kanya. Bumagsak si Miguel sa kanyang leather chair. Ang ulat ay isang warrant of execution. Hindi lang siya sinisante ni Sofia, sistematiko niya itong hinabol, binaharangan ang bawat pinto, isinasara ang bawat oportunidad, sinasakal siya hanggang sa ang tanging pagpipilian na natira sa isa sa mga pinakamahusay na nurse sa bansa ay ang magkolekta ng basura sa isang restaurant para hindi mamatay sa gutom. Bakit? Bulong ni Miguel, nakaramdam ng paninikip ng lalamunan. Bakit ganito? Panalo na si Sofia. Ikinasal ako sa kanya. Ang pharmaceutical empire ay nagkaisa. Hindi kami hinabol ni Laila. Bakit siya sisirain ng ganito? Tahimik si Mang Tonyo ng ilang sandali. Ang ekspresyon ng kanyang mukha, na karaniwan ay bato, ay nagpakita ng kislap ng tunay na pakikiramay.
Ipinasa niya ang huling pahina ng ulat. Ito ay isang emergency medical record mula sa isang maliit na peripheral clinic na may petsa 4.5 taon na ang nakakaraan. Isang birth certificate. Dahil hindi nag-iisa si Ginang Santos nang iwan mo siya, Ginoong Si. Sabi ni Mang Tonyo sa napakahinang boses. Nalaman ni Ginang de la Vega ang tila'y hindi mo alam. Si Laila Santos ay buntis at hinding-hindi papayagan ng pamilya de la Vega na may isang bastardo na magpanganib sa mana at sa ganap na kontrol ng pharmaceutical monopoly na kanilang itinatayo sa iyo. Ganap ang katahimikan sa 40 palapag. Nakakabingi. Kinuha ni Miguel ang birth certificate na nanginginig ang mga kamay. Nakalimbag doon sa itim na tinta. Pangalan ng sanggol, Leo Santos. Ang seksyon kung saan dapat nakalagay ang pangalan ng ama ay masakit na blanco. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata at ang imahe ni Leo na umuubo sa dilim sa isang bahay na may lupa na sahig gamit ang improvised nebulizer na gawa sa recycled medical waste ay tumama sa kanya ng kasing lakas ng isang tren na kargado. Ang kanyang anak, ang lehitimong tagapagmana ng buong imperyo ng kristal at bakal na kanyang inuupuan. Alam ng kanyang asawa. Pinondohan ng kanyang asawa ang kahirapan ng babaeng minamahal niya upang ilibing ng buhay ang sarili niyang anak. Dinilat ni Miguel ang kanyang mga mata. Ang paralyzing guilt na sumakop sa kanya sa madaling araw ay tuluyang naglaho. Sa halip, isang madilim na apoy, isang nakamamatay at kalkuladong galit ang sumakop sa bawat selula ng kanyang katawan. Tumayo siya. Nagbago ang kanyang postura. Hindi na siya ang natalong negosyante. Siya ay isang mandaragit na handang sirain ang kanyang sariling imperyo. Mang Tonyo, sabi ni Miguel sa boses na kayang palamigin ang impyerno. Sir, kanselahin ang lahat ng pulong ko. I-freeze ang aking personal na bank accounts na ibinabahagi kay Sofia. I-block ang kanyang access sa credit cards at alisin ang kanyang pangalan sa mga ari-arian kaagad. Sir, magsisimula iyan ng legal na labanan sa pamilya de la Vega ngayon din. Babagsak ang mga shares ng kumpanya. Hayaan mong bumagsak, sabi ni Miguel. Inaayos ang kanyang suit na may mantsa ng putik ng may ganap na kalmado. Gusto kong nasa kalye ang pamilyang iyan bago maghating gabi. Susunugin ko ang kumpanyang ito hanggang sa pundasyon kung kinakailangan. Kinuha ni Miguel ang susi ng kanyang SUV mula sa desk at lumakad ng mabilis patungo sa pinto. Saan kayo pupunta, sir? Tanong ni Mang Tonyo. Huminto si Miguel sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng matindi at mapanganib na determinasyon. Hahanapin ang manager ng restaurant at pagkatapos ay babawiin ang aking pamilya. Ang ugong ng V8 engine ay umalingaw-ngaw sa mga salamin na pader ng Financial District. Nagmamaneho si Miguel Say na parang sinapian. Tinawid niya ang mga eksklusibong avenida ng Makati, hindi pinapansin ang mga ilaw trapiko at speed limit. Marahas na pumreno ang mga gulong ng mabigat na armored SUV sa harap ng pangunahing entrada ng restaurant. Hindi na siya naghintay sa valet parking. Iniwan niya ang sasakyan na nakabukas ang makina, hinaharangan ang entrada ng mga luxury cars, at itinulak ang mabibigat na mahogany doors nang may lakas na nagpatumba sa mga salamin. Ang loob ng restaurant ay nasa kasagsagan ng oras ng tanghalian. Mga executive, politiko, at kababaihan ng mataas na lipunan ang pumupuno sa mga mesa, ngunit wala si Miguel sa kanila. Ang kanyang tingin ay sinuri ang lugar na parang isang mandaragit na naghahanap ng biktima at pagkatapos ay narinig niya ito. Nagmula ito sa pasilyo na nagkokonekta sa pangunahing sala sa mga kusina. Isang matinis na boses na puno ng paghamak at pagmamataas. Sinabi ko sa iyo na ang mga mesa sa terrace ay hindi nililinis ng basahang ito, tanga. Sigaw ng manager, isang lalaking may kulay abong suit at namumulang mukha sa galit. Tingnan mo nga ang sarili mo, nakakadiri ka. Mabaho ka. Nagrereklamo ang mga customer sa itsura mo. Lumakad si Miguel patungo sa pasilyo ng may mahahaba at mabibigat na hakbang. Kumulo ang kanyang dugo. Sa pagliko sa kanto, tumama sa kanya ang eksena na parang bloke ng semento. Nakasandal si Laila sa stainless steel na pader ng kusina. Nakasuot siya ng parehong luma na uniforme. May dalang mabigat na tray na puno ng maruruming pinggan. Nakatitig siya sa sahig. Tinitiis ang pang-aabuso sa isang nakakahiya na katahimikan, nagngingit-ngit upang hindi umiyak. Itinaas ng manager ang kanyang kamay, itinutok ang isang nagbabantang daliri ilang pulgada mula sa mukha niya. Kung makita kong magtatago ka ulit ng isang piraso ng tinapay mula sa mga pinagkainan, lalayas ka. Lalayas ka
at sisiguraduhin kong hindi ka makakakuha ng trabaho kahit maglinis lang ng banyo sa siyudad na ito. Narinig mo ba, basura? Humigpit ang kamay ni Miguel sa leeg ng suit ng manager bago pa ito makahinga para magpatuloy sa pagsigaw. Sa isang brutal at walang awa na galaw, hinila ni Miguel ang lalaki pabalik, inalis ito sa personal na espasyo ni Laila at marahas na binangga sa metal na pinto ng isang industrial refrigerator. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Huminto ang ingay ng mga kawali. Nanigas ang mga kusinero sa kanilang mga pwesto. Napahingal ang manager, dilat na dilat ang mga mata sa takot nang makilala ang mukha ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ngayon ay naging isang galit na hayop. Sir, Ginoong C, bulong ng manager. Walang silbing sinusubukang kumawala sa bakal na hawak na pumipigil sa kanyang paghinga. Hindi sumigaw si Miguel. Lumabas ang kanyang boses ng mahina, paos, nanginginig sa isang banta ng kamatayan na napakatotoo na bumigat ang hangin sa kusina. Subukan mong ulitin ang pang-iinsulto sa kanya. Hinahamon kita. Subukan mong magsalita ulit ng isang salita. Ako lang. Siya ay isang empleyada. Sinubukan ng lalaki na magpaliwanag, nanginginig. Siya ay iyong empleyada. Putol ni Miguel. Humigpit ang hawak hanggang sa magsimulang maging lilang ang mukha ng manager. Binili ko ang buong gusali, kasama na ang impyernong restaurant na ito. Mayroon kang eksaktong 3 minuto upang lumayas sa ari-arian ko bago ko tawagin ang aking security team at kaladkarin ka palabas sa iskinita ng basura. At maniwala ka sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapamahala ng kahit isang tindahan ng tako sa iyong miserableng buhay. Umalis ka, binitawan siya ni Miguel ng marahas. Nadapa ang manager, lumuhod, tumayo ng nangangatal at tumakbo patungo sa emergency exit, putlang-putla na parang bangkay. Ganap na katahimikan sa kusina. Walang humihinga. Dahan-dahang lumingon si Miguel, umaasa na makita ang tingin ng pag-asa mula sa babaeng kanyang niligtas. Ngunit hindi siya tinitingnan ni Laila nang may pasasalamat. Bumagsak sa sahig ang tray ng maruruming plato, nagkabasag-basag ang porselana. Tinitingnan siya ni Laila ng dilat ang mga mata, ngunit walang sorpresa sa mga ito. Tanging purong, primitibo at matinding takot. Umurong siya ng isang hakbang, tinatapakan ng mga basag na salamin ng hindi nag-aalala. Mabilis, hindi pantay ang kanyang paghinga. Laila, bulong ni Miguel, lumapit sa kanya, iniaabot ang nanginginig na kamay. Ang lahat ng kapangyarihan at galit na ipinakita niya kanina ay tuluyang naglaho. Laila, pakiusap, hindi lang iyon ang lumabas sa kanyang labi. Isang pagtanggi na puno ng takot. Tumalikod siya at tumakbo. Itinulak niya ang mabibigat na double doors ng service exit at tumakbo patungo sa likod na iskinita. Laila, hintay! Sigaw ni Miguel habang hinahabol siya. Ang walang awa na araw ng hapon ay tumatama sa aspalto ng iskinita, binabaha ang hangin ng amoy ng basura at halumigmig. Lumabas si Miguel sa nakakasilaw na ilaw at nakita niya ito ilang metro ang layo, desperadong sinusubukang buksan ang kalawangin na kandado ng kanyang lumang bisikleta. Naabutan siya ni Miguel sa 3 hakbang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso nito, natatakot na baka masira niya. Bitawan mo ako, sigaw ni Laila na may nakakadurog na lakas. Humarao siya ng may galit na parang leon na na-corner at itinulak siya sa dibdib gamit ang magkabilang kamay. Ginamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Nadapa si Miguel pabalik, nabigla sa tindi ng kanyang reaksyon. Huwag mo akong hawakan. Huwag mong subukang hawakan ako, sir. Sigaw niya. May luha ng galit at desperasyon na dumadaloy sa kanyang mukha na may mantsa ng pawis. Bakit ka dumating? Para ipahiya ako. Para makita kung paano ako gumagapang. Nakita mo na. Nakita mo na kung ano ang naging ako. Ngayon umalis ka na. Laila, pakinggan mo ako. Sa ngalan ng Diyos, alam ko ang lahat. Pumunta ako sa bahay mo kagabi. Sinundan kita. Nakita ko ang bata. Ang mga salita ay parang bala na tumama ng malapitan. Nanigas si Laila. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Bumaba ang kanyang mga kamay na may dilaw na guwantes, nanginginig ng hindi makontrol. Binuksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit tila hindi nakarating ang hangin sa kanyang baga. Nakita ko, Laila. Patuloy ni Miguel sa boses na basag. Lumapit ng maingat sa kanya, may luha ng purong sakit na nabubuo sa kanyang mga mata. Nakita ko ang ginagawa mo sa mga hiringgilya. Nakita ko ang gamot na nilalabas mo. Nakita ko kung paano sinisingil ng sarili kong kumpanya ang buhay ng batang iyon. Alam ko ang tungkol sa medical disqualification. Alam ko ang tungkol sa St. Luke's Medical Center.
Alam kong si Sofia ang may kagagawan. Ipinikit ni Laila ang kanyang mga mata at bumuhos ang isang hikbi na pumunit sa lalamunan ni Miguel. Tinabunan niya ang kanyang mukha ng kanyang maruruming kamay, bumagsak sa pader na ladrilyo ng eskinita. Hindi na siya ang galit na leon. Siya ay isang sirang babae. Pagod na pagod sa isang digmaan na 5 taon na niyang nilalabanan mag-isa sa dilim. Lumapit si Miguel, lumiliit ang distansya at huminto ilang pulgada mula sa kanya. Gusto niyang yakapin siya. Gusto niyang itago sa mundo, ngunit alam niyang wala siyang karapatan, hindi pagkatapos ng ginawa niya sa kanya. Patawarin mo ako, bulong ni Miguel. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya bilang matanda, ang lalaking kumokontrol sa isang imperyo ay umiyak sa harap ng ibang tao. Oh, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Ipinapangako ko sa buhay ko, Laila. Hindi ko alam na sinira ka niya. Hindi ko alam na binawi nila ang lisensya mo. Dahan-dahang tiningnan ni Laila ang mukha niya. Ang kanyang namumulang mata ay tumingin sa kanya ng may malamig at malalim na puot na nagpakirot sa dugo ni Miguel. At ano ang silbi ng tawad mo, Miguel? Sabi niya, puno ng lason ang boses. Hindi mabibili ng tawad mo ang gamot ng anak ko. Hindi mabubura ng tawad mo ang lagnat niya. Hindi mabubura ng tawad mo ang mga gabing natulog ako sa kalye. Takot na takot dahil hinahabol ako ng mga tauhan ng asawa mo. Naramdaman ni Miguel na nawawalan ng balanse ang mundo. Anong mga tauhan? Tanong niya. Nakaramdam ng paninikip ng tiyan. Laila, sabihin mo ang totoo. Ang bata na nakita ko sa bahay na iyon na yero, si Leo. Ang katahimikan sa eskinita ay naging hindi matiis. Naputol lang ng malayo na ingay ng trapiko at ang hingal ng kanilang dalawa. Tiningnan siya ni Laila sa mata. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng dibdib. Oo, Miguel. Sabi niya ng may linaw na parang kutsilyo. Siya ay sayo. Ang mga salita ay lumutang sa mainit na hangin ng eskinita, mabigat at tiyak. Siya ay sa iyo. Umurong ng isang hakbang si Miguel, nanginginig. Ang kumpirmasyon na sinabi ng sariling labi ng babaeng minamahal niya ay isang nakakasirang suntok. Bumagsak ang kanyang tuhod sandali. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Pinadaan ang kanyang mga daliri sa kanyang maitim na buhok. Hindi makapagproseso sa laki ng trahedya na nilikha ng kanyang sariling ambisyon. Isang anak. May anak siyang 4 na taong gulang. Isang anak na nakatira sa isang bahay na may nakalantad na ladrilyo at yero na bubong, na humihinga ng recycled na gamot mula sa biological waste habang natutulog siya sa isang mansyon na nagkakahalaga ng 40 milyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Miguel sa basag na boses na halos mawalan ng pag-asa. Bakit hindi mo ako hinanap? Iniwan ko sana si Sofia, kinansela ko sana ang pagsasanib. Iiwan ko sana ang lahat, sir. Lahat kung sinabi mo lang sa akin na buntis ka. Napatawa si Laila ng mapait, tuyo, at walang bakas ng pagtawa. Gusto kong sabihin sa iyo, sagot niya. Idinikit ang kanyang mga mata sa kanya ng may nakakatakot na intensidad. Naaalala mo ba ang araw na iniwan mo ako, Miguel? Ang araw na inimbitahan mo ako sa mamahaling kapehan na iyon para sabihin sa akin na ang aming romance ay hindi akma sa corporate plans ng iyong pamilya. Pumunta ako sa date na iyon na may pregnancy test sa aking bag. Sasabihin ko sana sa iyo, ngunit hindi mo ako pinagsalita. Binigyan mo ako ng tseke ng emosyonal na settlement at sinabi mo sa akin na lumayo ako sa iyo. Ang alaala ay tumama kay Miguel ng may pisikal na lakas ng latigo. Ang pagmamataas ng kanyang kabataan, ang lamig kung paano niya ito tinrato upang ipakita sa kanyang ama na kaya niyang maging isang walang awa na pinuno. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa sandaling iyon nang higit pa sa sinuman. Kahit ganoon, sinubukan pa rin kitang hanapin pagkatapos ng ilang linggo, patuloy ni Laila, nanginginig ang boses sa pinipigil na galit. Pumunta ako sa opisina mo. Pumunta ako sa iyong salaming corporate building. Hindi ako pinapasok ng guwardiya at kinahapunan ding iyon. Hinarang ako. Itinaas ni Miguel ang kanyang tingin nang bigla. Bumalik ang takot sa kanyang mga mata. Sino ang humarang sa iyo? Niyakap ni Laila ang kanyang sarili na parang ang nakakapaso na init ng eskinita ay biglang naging yelo. Nawala ang kanyang tingin sa dingding na ladrilyo. Muling binubuhay ang bangungot na nagtulak sa kanya sa kailaliman. Isang itim na van, katulad ng sa iyo, walang plaka. Hinarangan nila ako paglabas ko ng trabaho sa St. Luke's Medical Center. 2 lalaki na nakasuot ng suit ang bumaba. Sa pilitan nila akong isinakay sa likod. Huminto sa paghinga si Miguel. Humigpit ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nakatayo si Sofia sa loob, sabi ni Laila, at ang pagbigkas ng pangalan ay nilura na parang lason.
Naka-designer dress siya, perpektong-perpekto, may dark glasses at isang ngiti na nagpataas ng aking sikmura. Alam niya ang tungkol sa sanggol. Mayroon siyang pribadong medical report na hindi ko kailanman pinahintulutan at mayroon siyang baril. Huminto ang puso ni Miguel. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang mga braso ko. Patuloy niya. Bumaba ang boses. Nakulong sa takot ng alaala. Kinuha ni Sofia ang isang maliit na pilak na pistola. Itinutok niya ito direkta sa tiyan ko, kung saan lumalaki ang anak ko, ang anak mo Miguel. At tiningnan niya ako sa mata nang hindi iniaangat ang boses. Sinabi niya sa akin na kung susubukan kong makipag-ugnayan sa iyo, kung hihinga man lang ako malapit sa mundo mo o babanggitin na ang anak na iyon ay sa iyo, hindi niya ako papatayin. Sinabi niya na hihintayin niya ang kapanganakan ng bata at pagkatapos ay sasakalin niya ito sa harap ko upang mamuhay ako sa imaheng iyon sa buong buhay ko. Isang ungol na lumalabas sa lalamunan, madilim at primitibo, ang lumabas mula sa kaibuturan ng dibdib ni Miguel. Hindi ito galing sa tao. Ito ay tunog ng isang lalaki na ang kaluluwa ay pinutol. Ang mental na imahe ng kanyang asawa na itinutok ang baril sa buntis na tiyan ni Laila ay nagpatindi sa kanyang dugo nang may pagkapuot na nakamamatay. Binawi ni Sofia ang aking medical license pagkaraan ng isang buwan. Patuloy ni Laila, malaya na ngayong dumadaloy ang mga luha, ngunit hindi ibinaba ang kanyang tingin. Inakusahan nila ako ng pagnanakaw. Ako ay pinatalsik mula sa propesyon. Nang subukan kong maghanap ng public defender, pinagbantaan ng kamatayan ang aking landlady at itinapon ako sa kalye. Kinailangan kong matulog sa mga ATM habang 8 buwang buntis. Kinailangan kong itago si Leo sa ilalim ng mga tulay ng ipinanganak siyang premature. Lahat dahil ayaw ng tagapagmana ng mga De La Vega na dungisan ng mga bastardo ang pangalan ng kumpanya. Lumuhod si Miguel sa maruming semento ng eskinita. Wala na siyang pakialam sa kanyang suit, sa kanyang status, sa kanyang sinumpaang pagmamataas. Niyakap niya ang mga binti ni Laila at ibinaon ang kanyang mukha sa luma na tela ng kanyang pantalon, humihikbi ng may lakas na nagpapayanig sa kanya ng lubusan. Patawad, patawad, ungol ni Miguel, lubos na wasak. Ang bigat ng kanyang mga desisyon, ang pagiging makasarili, ang pagkabulag, lahat ay dumurog sa kanya. Hindi siya hinaplos ni Laila, hindi niya sinuklian ang yakap, nanatili siyang matigas, nakatingin sa ibabaw ng balikat ng lalaking minsan ay mahal niya. Ngayon ay nabawasan na sa isang sirang balat sa sahig ng eskinita. Nilunok ko ang aking pagmamataas, Miguel, sabi niya nang may katahimikang parang sa libingan. Hayaan kong tapakan nila ako. Naglinis ako ng mesa, namulot ako ng basura, kumuha ako ng expired na gamot para makahinga pa si Leo ng isang araw. Nakipagkasundo ako sa impyerno para manatili siyang buhay. Nakatago sa kabundukan kung saan hindi siya mahahanap ni Sofia. Umurong ng isang hakbang si Laila, pinilit si Miguel na bitawan siya. Tiningnan niya ito mula sa itaas, walang awa. Kaya hinihiling ko na umalis ka, Miguel. Hindi ka namin kailangan. Kailanman ay hindi ka namin kailangan. Ang iyong presensya rito ay parusa ng kamatayan sa anak ko. Kung malaman ni Sofia na nakita mo kami, tutuparin niya ang kanyang pangako at hinding-hindi ko hahayaang ilibing mo ang anak ko sa iyong marmol na sementeryo. Tumalikod si Laila, kinuha ang kanyang lumang bisikleta sa manibela at nagsimulang mabilis na maglakad patungo sa avenida, iniiwan siya. Laila, hintay. Tumayo si Miguel mula sa lupa na nadapa. Wala na ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngayon ay mayroon silang malamig at nakamamatay na kislap ng isang lalaki na handang sunugin ang buong mundo. Hindi ako aalis. Iyan ang anak ko at isinusumpa ko sa buhay ni Leo na sisirain ko si Sofia. Uubusin ko ang pamilyang De La Vega mula sa ugat. Huminto si Laila sa kanto ng eskinita. Hindi siya lumingon. Bahagya lang siyang umikot ng ulo para sabihin ang kanyang huling salita. Wala nang masyadong oras si Leo, Miguel. Hindi na umepekto ang expired na gamot. Ang kanyang baga ay bumibigay. Itago mo ang iyong paghihiganti ng milyonaryo. Ang gusto ko lang ay makahinga ang anak ko. At nang walang sabi-sabi, naglaho si Laila sa gitna ng dagat ng mga naglalakad at trapiko ng siyudad. Iniiwan si Miguel na mag-isa sa anino ng eskinita. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo ang tycoon. Ang desperasyon ay nagbago sa isang malamig at ganap na kalinawan. Kinuha niya ang kanyang satellite phone mula sa loob ng bulsa ng kanyang sira na jacket. Ang screen ay may mantsa ng luha at alikabok. Diniyal niya ulit ang numero ni Mang Tonyo, ang kanyang intelligence at security chief. Mang Tonyo, sabi ni Miguel sa boses na walang puwang para sa negosasyon. Ihanda ang helicopter.
Gusto ko ng Tactical Medical Security Team sa posisyon at makipag-ugnayan sa Board of Directors ng De La Vega C Pharmaceuticals. Sabihin mo sa kanila na nagpatawag ang presidente ng emergency meeting ngayong gabi sa mansyon. Ano ang agenda, sir? Tanong ni Mang Tonyo. Nakuha ang nakamamatay na tensyon sa boses ng kanyang amo. Tiningnan ni Miguel ang dulo ng eskinita kung saan naglaho si Laila. Total war. Ang mga wrought iron gate ng Sai Mansion ay bumukas ng tahimik. Pumasok ang armored SUV ng napakabilis. Dinudurog ang puting graba ng pangunahing daan at pumreno ilang pulgada mula sa Italian marble fountain. Bumaba si Miguel sa sasakyan bago pa tuluyang mamatay ang makina. Hindi niya pinansin ang mga armadong guwardiya na nakatingin sa kanya ng naguguluhan. Ang kanyang suit, isang obra maestra ng European tailoring, ay may mantsa pa rin ng putik mula sa slum at alikabok mula sa eskinita. Nag-iwan ng maruruming bakas ang kanyang leather shoes sa malinis na granite floor ng lobby. Dumiretso siya sa pangunahing sala. Si Sofia de la Vega ay nakaupo sa puting velvet sofa. Naka-emerald silk dress siya, may hawak na kristal na champagne glass habang tinitingnan ang isang art auction catalog sa kanyang tablet. Inilawan ng ilaw ng kristal na chandelier ang kanyang perpektong inukit na mukha, malamig at hindi nababago. Nang marinig ang mabibigat na yabag, tumingala siya. Agad na lumabas ang kanyang paghamak. Miguel, sa ngalan ng Diyos, sinisira mo ang Persian rug, sabi ni Sofia sa mahaba at walang emosyon na boses. Hindi man lang binitawan ang kanyang baso. Saan ka ba galing? Mabaho ka. Sabihin mo sa mga katulong na linisin iyan kaagad. May dinner tayo kasama ang ambassador sa loob ng 2 oras. Hindi huminto si Miguel. Lumakad siya sa salamin na center table at inihagis ang makapal na itim na folder na ibinigay sa kanya ng kanyang investigador. Ang tunog ay nagpatalsik sa baso ni Sofia, tinatapon ang champagne sa mesa. Kinansela ang hapunan, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay isang ugong, walang anumang damdamin ng tao. Ito ay boses ng isang berdugo. Tiningnan ni Sofia ang folder, pagkatapos ay si Miguel. Napabuntong hininga siya, naiinis, at inilagay ang tablet sa tabi. Ano ba itong drama, Miguel? Kung tungkol ito sa pagsasanib sa mga Europeo, nakausap ko na ang aking ama at nagkasundo kami na magiging shared ang presidency. Hindi ka na magdradrama sa oras na ito. Yumuko si Miguel sa mesa, ipinatong ang kanyang 2 putik na kamao sa salamin, inilapit ang kanyang mukha sa mukha nito. Buksan mo ang folder, Sofia. Iba ang tono ng kanyang asawa. Hindi ito stress sa corporate. May nakamamatay na dilim sa kanyang mga mata na hindi pa nakita ni Sofia. Sa isang elegante at mabagal na galaw, binuksan niya ang itim na karton. Ang litrato ng birth certificate ni Leo ay nasa itaas at sa tabi nito ay ang mga kopya ng bank transfers mula sa kanyang personal trust patungo sa direktor ng St. Luke's Medical Center. Ganap ang katahimikan sa malaking sala. Ang tunog ng tubig na bumabagsak sa fountain sa labas ay tila nakakabingi. Pinanood ni Miguel ang bawat micro-expression sa mukha ng kanyang asawa. Inaasahan niya ang takot, pagtanggi, pekeng luha. Ngunit kalmadong isinara lang ni Sofia de la Vega ang folder. Kinuha niya ang isang linen napkin upang punasan ang natapong champagne sa kanyang mga daliri at tiningnan siya ng direkta sa mata. Wow, inabot ka ng 5 taon para malaman iyan. Akala ko mas epektibo ang iyong security dog. Ang pagiging sarkastiko ng kanyang mga salita ay parang putok ng baril. Nagngit-ngit ang panga ni Miguel hanggang sa magkalansing ang kanyang mga ngipin. Inaamin mo? Ungol ni Miguel na kumukulo ang dugo sa kanyang sintido. Inaamin mong sinira mo ang buhay ng isang inosenteng babae. Inaamin mo na itinutok mo ang baril sa tiyan ng buntis na babae na may dala ng anak ko. Tumayo si Sofia. Inaayos ang kanyang silk dress. Hindi siya umurong. Ang anak mo? Napatawa siya ng tuyo, walang bakas ng pagtawa. Pakiusap, Miguel, wala iyang bastardo na iyan. Ito ay pagkakamali ng isang mahina na lalaki na hindi alam kung saan siya nakatayo. Nang mamuhunan ang aking pamilya ng bilyon-bilyon para iligtas ang iyong nakakaawang kumpanya ng pharmaceutical mula sa pagkalugi. Hindi namin iyon ginawa para makipaglaro ka sa isang gutom na nurse. Dugo ko iyon, sigaw ni Miguel. Hinampas ang salamin na mesa nang napakalakas na lumitaw ang isang basag sa gitna. Hindi kumurap si Sofia. Siya ay isang parasitiko. Sabi niya, nagniningning ang mga mata sa pagmamataas. Isang loose end, isang direktang banta sa shares ng kumpanya. Kung magsalita ang babaeng iyon, ang iskandalo sa publiko ay magpapabagsak sa pagsasanib bago pa man ito magsimula. Ginawa ko ang hindi mo nagawa. Nilinis ko ang iyong gulo.
Pinrotektahan ko ang ating imperyo. Dapat ay nakaluhod ka at nagpapasalamat sa akin. Tiningnan siya ni Miguel at sa unang pagkakataon sa 5 taon ng kanilang kasal, nakita niya ang tunay na halimaw na kanyang kasama sa kama. Isang halimaw ng yelo at kasakiman. May sakit ka, bulong ni Miguel, dahan-dahang tumayo. Ang sumasabog na galit ay napalitan ng katahimikang parang libingan. Ako ay pragmatiko. Sagot ni Sofia, nakakrus ang braso. At kung sa tingin mo ay babaguhin ng drama na ito ang anumang bagay, nagkakamali ka. Nakatago pa rin ang bata sa kanyang kahirapan. Siya ay isang kriminal na hindi kwalipikado at mayroon pa rin akong 49% ng boto sa Board of Directors. Kung susubukan mong makipaghiwalay, kung susubukan mong kilalanin ang basurang iyon bilang anak mo, babagsak ko ang shares ng kumpanya bukas din. Iiwan kita sa kalye. Hindi sumigaw si Miguel, hindi niya siya ininsulto. Ipinasok niya lang ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang sirang pantalon. Huli na para diyan, Sofia. Kumunot ang noo ni Sofia, naguguluhan sa unang pagkakataon. Ano ang sinasabi mo? Kinuha ni Miguel ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang screen. Mayroon siyang email na ipinadala sa buong Board of Directors, sa mga international banks at sa financial media ng bansa. Habang papunta ako, isinagawa ni Mang Tonyo ang Order Omega, sabi ni Miguel, nasisiyahan, habang nawawala ang kulay sa mukha ng kanyang asawa. I-freeze ko ang corporate accounts. Ililipat ko ang liquidity ng iyong trusts sa tax havens sa ilalim ng aking eksklusibong kontrol. At ipinaabot ko lang sa press ang mga dokumento ng iyong mga suhol sa direktor ng St. Luke's Medical Center. Dumilat ang mga mata ni Sofia. Ang takot ay sa wakas ay bumali sa kanyang porselana na maskara. Nababaliw ka. Iyan ay pandaraya. Sisirain mo ang kumpanya. Sisirain mo ang sarili mo. Ako ang bumuo ng kumpanyang ito at susunugin ko ito hanggang sa abo bago ko iwanan ka ng ni isang sentimo, sabi ni Miguel. Lumapit sa kanya, pilit siyang umurong. Wala ka ng pera, Sofia. Wala ka ng kapangyarihan. Nakablock ang iyong mga card. Ang iyong mga security guard ay nagtatrabaho na lang para sa akin. Miguel, hindi mo ito magagawa. Dudurugin ka ng aking ama sa korte. Subukan niya. Mayroon kang 10 minuto para mag-empake ng iyong mga silk dress at lumayas sa bahay ko. Kung nandito ka pa pagdating ng oras, hahayaan kong kaladkarin ka ni Mang Tonyo sa harap ng hardin sa harap ng mga photographer na nagkakampo na sa labas. Tinalikuran siya ni Miguel, iniiwan siyang nanginginig, hirap huminga, nakulong sa instant na pagkasira na biglang bumagsak sa kanya. Lumakad siya patungo sa pangunahing hagdanan. Nagsimula pa lang ang digmaan, ngunit pinutol na niya ang ulo ng ahas. Ngayon, iisa lang ang mahalaga, si Leo. Madilim ang pribadong opisina ni Miguel sa ikatlong palapag ng mansyon. Ang tanging ilaw ay mula sa mga monitor sa kanyang desk, kung saan nagsisimulang bumaba ng mabilis ang mga graphics ng shares ng De La Vega C Pharmaceuticals matapos ang paglabas ng iskandalo. Hinubad ni Miguel ang kanyang suit na may mancha ng putik at inihagis ito sa sahig. Binuksan niya ang kanyang kwelyo ng kamiseta. Nakaramdam na sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakakahinga siya. Pinaputok niya ang isang nuclear bomb sa kanyang sariling buhay, ngunit wala siyang pagsisisi. Nakaramdam siya ng pagkaapura. Pinindot niya ang intercom sa kanyang desk. Mang Tonyo, nasa linya sir. Agad na sagot ng boses ng security chief. Umalis na si Sofia. Iniwan niya ang property 2 minuto na ang nakakaraan sa isang taxi sir. May utos ang mga driver na huwag siyang isakay. Histerika siya. Inaabala na ng mga abogado ng kanyang ama ang aming mga linya, nagbabanta ng kriminal na demanda at prebensiyong pagbabawal. Balewalain mo sila. Wala akong pakialam sa mga demanda. Gusto kong hanapin mo ang pinakamahusay na pediatric pulmonology team sa Manila. Bilhin mo ang kanilang oras. Sabihin mo sa kanila na babayaran ko sila ng 3 beses ng kanilang taunang bayad. Ihanda ang helicopter sa bubong kaagad. Pupunta kami sa bundok. Ilalabas ko si Laila at Leo mula sa yero na bahay ngayong gabi. Gusto man niya o hindi, sir. Ang extraction protocol. Ang matinis na tunog ng personal na cellphone ni Miguel ay pumutol kay Mang Tonyo. Tiningnan ni Miguel ang screen. Ito ay isang hindi kilalang numero. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Isang panginginig ng purong takot ang bumalot sa kanyang batok. Sinagot niya ang telepono. Inilapit ito sa kanyang tainga na nanginginig ang mga kamay. Hello? Sa kabilang linya ay walang pagbati. Tanging magulong tunog ng medical alarms, malayo na iyak, at mga boses na sumisigaw sa isang steril na echo. At pagkatapos ang kanyang boses, basag, sirang-sira, lubos na wasak. Miguel,
Humihikbi si Laila. Ang kanyang boses ay isang hibla ng purong desperasyon. Tumayo si Miguel ng mabilis. Hinahagis ang leather chair pabalik ng marahas. Laila, ano ang nangyayari? Nasaan ka? Tulungan mo ako. Pakiusap. Nagmamakaawa ako, Miguel. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa si Laila. Hinihila ang mga salita sa pagitan ng hindi mapigilang luha. Ang pagmamataas na pinanatili niya sa eskinita ay tuluyang naglaho. Hindi na humihinga si Leo, hindi na humihinga. Huminto ang buong mundo para kay Miguel C. Ang mga pader ng kanyang marangyang opisina ay tila nagsasara sa kanya. Anong ibig mong sabihin na hindi siya humihinga? Linawin mo, Laila. Nasaan ka ba? Sa Philippine General Hospital, PGH, ang nasa downtown. Hingal ni Laila, halos hindi makabuo ng mga pangungusap. Ang gamot, ang basura na ni-recycle ko ay kontaminado. Nagkaroon si Leo ng matinding allergic reaction. Bumagsak ang kanyang baga. Namamatay siya sa aking mga kamay, Miguel. Namamatay ang anak ko. Huwag mong hayaang mamatay siya, sir. Sigaw ni Miguel. Nakaramdam na parang hinuhugot ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa pinto ng opisina. Paparating ako. Sabihin mo sa mga doktor na magtiis. Ililipat ko siya sa aking pribadong klinika ngayon din. Wala nang oras para ilipat, sigaw ni Laila. Ang kanyang boses ay nilamon ng takot. Naka-intubate siya, ngunit hindi gumagana ng maayos ang ventilator ng ospital. Kailangan niya ng Pulmocalm B, purong intravenous, isang shock dose ngayon o hihinto ang kanyang utak sa pagtanggap ng oxygen sa loob ng 15 minuto. Wala silang gamot na yun dito. Masyadong mahal para sa isang pampublikong ospital. Nanigas si Miguel sa pasilyo ng kanyang mansyon. Pulmocalm B. Ang sarili niyang gamot, ang inutusan niyang gawin at ipresyo ng mahal. Ang kanyang anak ay namamatay sa kawalan ng hangin dahil hindi kayang bayaran ng ospital nang mahihirap ang bayad na ipinataw ng ama ng bata. Ang ironiya ay isang pisikal, sadistiko at nakamamatay na pagpapahirap. Makining ka, Laila. Tingnan mo ako sa iyong isip. Hindi mamamatay si Leo ngayon. Narinig mo ba? Pupunta ako diyan kasama ang mga vial na iyon. Sabihin mo sa mga doktor na panatilihin siyang buhay sa pamamagitan ng cardiac massage kung kinakailangan. Dadating ako bago matapos ang 15 minuto. Pinutol ni Miguel ang tawag nang hindi naghihintay ng sagot. Tumakbo siya sa marmol na pasilyo ng kanyang bahay na parang baliw. Tumalon ng 3 hakbang sa hagdan patungo sa bubong. Pinindot niya ang intercom ng kanyang satellite watch. Mang Tonyo, kanselahin ang medical team. Sabihin mo sa piloto na paandarin na ang helicopter. Ngayon na. Sir, handa na ang helicopter, ngunit ang airspace. Alamin ang airspace. Tumawag ka sa Central Laboratories ng kumpanya sa Industrial Park. Iutos mo na ibaba sa helipad ang 3 kahon ng purong intravenous Pulmocalm B. Lalanding kami. Kukunin ang mga vial. At direktang lilipad patungo sa bubong ng Philippine General Hospital. Nagkaroon ng 2 segundong katahimikan sa linya. Isang katahimikan na tila walang hanggan para kay Miguel. Sir, mayroon tayong malubhang problema, sagot ni Mang Tonyo. Ang boses ng dating sundalo na palaging stoic ay tense at apurahan ngayon. Walang problema ngayon, Mang Tonyo. Namamatay ang anak ko. Iutos mo sa laboratories na ilabas ang gamot sa kalye. Hindi ko magagawa, sir, at hindi rin kayo. Itinulak ni Miguel ang mabigat na pinto ng bakal na papunta sa bubong. Tinamaan siya ng matinding hangin mula sa mga rotors ng helicopter sa mukha, ngunit pinigil siya ng mga salita ng kanyang security chief sa pintuan. Ano ang sinasabi mo, Mang Tonyo? Ako ang presidente ng kumpanyang ito. Hindi na, sir, sagot ni Mang Tonyo, sa gitna ng ingay ng turbina. Mas mabilis kumilos ang mga abogado ng pamilyang De La Vega kaysa sa inakala natin. Kagagawan lang nila ng Federal Restraining Order. Dahil i-freeze mo ang shared assets ng walang court order, kinumbinsi ni Sofia ang isang duty judge na nagkakaroon ka ng mental instability episode at sinusubukan mong sabotahe ang pagsasanib. Napaarangkada ang puso ni Miguel ng napakalakas na banta na sirain ang kanyang mga tadyang. Ano ang ibig sabihin yan sa simpleng termino, Mang Tonyo? Magsalita ka. Ibig sabihin, sir, ay i-freeze ng hukom ang lahat ng iyong access credentials. Ang mga pinto ng Central Laboratories ay nakablock na electronically. Ang mga guwardiya sa Industrial Park ay may federal orders na huwag kang papasukin, ni ako, ni ang helicopter. Ang mga high specialty inventories, kasama ang Pulmocalm B, ay nasa ilalim ng legal na padlock. Kung lalapag kami doon at susubukang kumuha ng kahit isang ampule,
May utos ang mga guwardiya na magpaputok. Tiningnan ni Miguel ang nagniningning na itim na helicopter na naghihintay sa kanya. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang mga koneksyon, lahat ay naglaho sa hangin sa mismong sandali na ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay dito. Gumawa si Sofia ng perpektong bitag para sa kanya. Hindi lang siya sisirain ng pinansyal, hahayaan din niyang mamatay sa kawalan ng hangin ang kanyang anak habang tinitingnan niya mula sa labas ng sarili niyang laboratories. Tumatakbo ang oras. 13 minuto. Ngumitngit si Miguel, nakaramdam ng metal na lasa ng dugo sa kanyang bibig. Sabihin mo sa piloto na lumipad, Mang Tonyo. Sir, binabalaan kita. Kung lalapag tayo sa laboratories, aarestuhin tayo bago pa man natin mahawakan ang mga vaults. Wala tayong autoridad. Hindi natin kailangan ng autoridad, Mang Tonyo. Ungol ni Miguel habang naglalakad patungo sa helicopter sa ilalim ng bagyo ng hangin na may tingin ng isang lalaki na wala ng ganap na mawawala. Kailangan natin ng firepower. Sabihin mo sa tactical team mo na kargahan ng mga armas. Sasakupin natin ang sarili nating kumpanya. Hiniwa ng twin-engine helicopter ang kalangitan ng Manila na parang itim na talim. Sa ibaba, ang mga ilaw ng siyudad ay lumabo sa isang dagat ng neon at anino, ngunit hindi tumitingin si Miguel C. sa bintana. Nakadikit ang kanyang mga mata sa chronograph ng kanyang wristwatch. 9 minuto. Iyon ang eksaktong oras na natitira sa utak ni Leo bago maging irreversible ang pinsala dulot ng kakulangan sa oxygen. O, mas malala pa, ang clinical death. 9 minuto. Mas mabilis. Sigaw ni Miguel sa komunikasyon na earphone. Ang kanyang boses ay nakikipagsabayan sa nakakabinging ugong ng mga turbina. Pigaan mo ang makina. Wala akong pakialam kung masunog mo ang mga iyan. Nasa limitasyon na po kami, sir. Sagot ng piloto na pinagpapawisan ng malamig habang minamaneho ang mabigat na sasakyang panghimpapawid na umiiwas sa mga skyscraper. Nakikita ko ang industrial park, ngunit pula ang ilaw ng helipad ng Central Laboratories. Na-activate nila ang no-fly zone protocol. Sa salamin ng cockpit, nakita ni Miguel ang nakakatakot na complex ng salamin at itim na bakal na naglalaman ng puso ng kanyang pharmaceutical empire. Galit na kumukurap ang mga strobe alarms sa bubong. At mas masahol pa, sa ilalim ng emergency lights, isang tactical squad ng pribadong seguridad ang nakaposisyon sa battle formation sa paligid ng landing strip. Naka-bulletproof vests sila, ballistic helmets, at assault rifles na nakatutok direkta sa kalangitan. Ang sarili niyang mga tao, binili at kontrolado na ngayon ng Federal Order ni Sofia. Lumapag ka. Utos ni Miguel. Inaalis ang seatbelt. Sir, may autoridad po ba silang magpaputok kung hawakan natin ang runway? Sigaw ng piloto na takot na takot. Si Mang Tonyo, na nakaupo sa harap ni Miguel sa likurang kabin, ay inasinta ang kanyang compact submachine gun nang may metalikong at nakamamatay na tunog. Ganito rin ang ginawa ng kanyang 4 na elite na tauhan ng perpektong magkasabay. Ilapag mo na ang bagay na ito ngayon din o babarilin kita mismo, sabi ni Mang Tonyo nang may nakakakilabot na lamig. Nilunok ng piloto ang kanyang laway. Biglang lumiko at ibinagsak ang helicopter ng mabilis. Tumama ang landing skid sa sementadong bubong nang may karahasan na nagpakalog sa buong istruktura. Bago pa man huminto ang pag-ikot ng mga rotors, sinipa ni Miguel ang sliding door at tumalon sa bubong, balot sa nakakabinging hangin ng mga rotors. Tigil diyan, Ginoong C. Sigaw ng kapitan ng ground squad sa pamamagitan ng megaphone, 20 metro ang layo. Isang dosenang pulang laser pointers ang agad na tumama sa dibdib ni Miguel at sa ulo ni Mang Tonyo. Mayroon kaming Federal Executive Restraining Order. Ang complex ay nasa lockdown. Bumaba kayo sa platform at itaas ang inyong mga kamay. Hindi huminto si Miguel. Hindi niya itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi man lang kumurap sa harap ng 12 rifle na nakatutok sa kanyang puso. Direkta siyang lumakad patungo sa linya ng putukan nang may mabibigat at determinadong hakbang na parang Diyos ng digmaan na bumababa sa impyerno. Sumunod si Mang Tonyo at ang kanyang pangkat na pumapalibot sa kanya, bumubuo ng asymmetrical human shield na nakataas ang mga armas, handang magpakawala ng masaker sa bubong ng sarili nilang korporasyon. Magpaputok ka kung may lakas ka ng loob, Reyes, sigaw ni Miguel. Kinikilala ang kapitan ng mga guwardiya sa kanyang apelyido. Magpaputok ka at isinusumpa ko na papatayin ko kayong lahat bago pa man dumapo ang katawan ko sa lupa. Namamatay ang anak ko sa isang pampublikong ospital at kukunin ko ang kanyang gamot. Umalis ka sa aking landas. Nag-alinlangan si Kapitan Reyes. Nanginginig ang kanyang daliri sa gatilyo.
Nagtatrabaho siya para sa kumpanya? Oo, ngunit si Miguel C. ang kumpanya. Ang malademonyong galit sa mga mata ng tycoon ay hindi sa isang desperadong executive, ito ay sa isang ama na handang bathalaan ang bubong sa dugo. Binaba ni Reyes ang kanyang rifle 1 pulgada. Sapat na, lihis kayo! Sigaw ng kapitan sa kanyang mga tauhan, umalis sa daan. Ibinaba ng mga mersenaryo ang kanilang mga armas, naghiwalay na parang Red Sea. Dumaan si Miguel sa gitna nila ng hindi lumilingon, sinundan ng malapitan ni Mang Tonyo, sinipa ang pinto ng access sa elevator shaft. Level 3. High Security Refrigeration Vault, utos ni Miguel nang pumasok sa salamin na elevator. Isinlide ni Mang Tonyo ang kanyang master access card. Bumaba ang elevator ng mabilis, nilamon ang mga palapag sa loob ng ilang segundo. Ang katahimikan sa loob ng kabin ay nakakakaba. Tiningnan ni Miguel ang kanyang relo. 7 minuto. Bumukas ang mga pinto sa basement. Malamig ang aircon sa level 3. Sa harap nila ay nakatayo ang isang 2 metrong makapal na bilog na pinto ng purong titanium na nakabaon sa sementadong pader. Ito ang vault kung saan nakaimbak ang mga top-of-the-line vial, prototypes at pinakamahalaga at mapanganib na biological sa kontinente, kabilang ang Pulmocalm B. Tumakbo si Miguel patungo sa control panel sa gilid. Ipinatong ang kanyang kanang palad sa biometric scanner at inilapit ang kanyang mata sa retina reader. Isang pahalang na berdeng ilaw ang nag-scan sa kanyang mukha. Umugong ang sistema. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Naghihintay sa karaniwang tunog ng pagluwag ng mga titanium gears. Sa halip, kumurap ang berdeng ilaw at naging matinding kulay dugo na pula. Isang sintetiko na boses ng babae ang umalingaw-ngaw sa ilalim ng lupa. Access denied. Biometric credentials blocked. Security lockdown by order of the Board of Directors. Code override required. Umurong si Miguel na parang sinuntok sa panga. Hinampas niya ang salaming panel gamit ang kanyang saradong kamao. Binasag ang screen. Mang Tonyo, pasabugin mo ang pintong ito. Lagyan mo ng C4 ang mga bisagra. Sigaw ni Miguel. Lubos na nababahala. Basag ang boses sa takot. Tumakbo si Mang Tonyo patungo sa pintuan ng titanium. Sinuri ang vacuum seal frame at dahan-dahang umiling. Hindi ko po kaya, sir. Binabayaran kita para magawa mo, sir. Pasabugin mo ang pinto. Hindi po ang pinto, sir, kundi ang nasa loob. Sigaw ni Mang Tonyo. Hinawakan si Miguel sa balikat para pakilusin ito. Kayo mismo ang nagdisenyo ng vault na ito. Ito ay vacuum sealed, thermoregulated. Kung pasasabugin ko ang plastic explosives para makagawa ng butas, ang shockwave at ang biglaang pagbabago ng pressure ay magpapasingaw sa lahat ng kristal na vial sa loob. Ang Pulmocalm B ay isang hindi matatag na compound. Magiging pulbos ito kung pasasabugin natin ang vault. Ang buong mundo ay bumagsak sa ulo ni Miguel. Natumba siya pabalik, sinandal ang kanyang likod sa malamig na sementadong pader. Ang sarili niyang henyo, ang kanyang corporate paranoia, ang kanyang obsession sa pagprotekta sa kanyang bilyon-bilyong dolyar ay naging libingan ng kanyang anak. Alam ni Sofia, alam niyang susubukan niyang pumasok ng puwersahan at alam niyang walang silbi ang karahasan sa kanya. Ito ang master lock, isang bitag na hindi niya mapupuksa sa pamamagitan ng pamamaril. 6 na minuto. Nag-vibrate ang telepono ni Miguel sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito na nanginginig ang mga kamay. Ito ay isang text message mula kay Laila. 2 salita lang ang nagpakirot sa kanyang kaluluwa. Nangingitim na siya. Dali ka. Si Leo ay nagiging asul. Hindi na nakakarating ang oxygen sa kanyang mga organo. Nalulunod siya. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata at bumuhos ang isang luha ng purong kawalan ng pag-asa, makapal at mabigat, na dumaloy sa kanyang maruming pisngi. Tiningnan niya ang titanium vault. Ang kanyang anak ay namamatay sa kabilang bahagi ng syudad at ang lunas ay 3 metro lang ang layo, nakatago sa likod ng isang hindi matibay na pader ng burokrasya, paghihiganti at bakal. Dinilat niya ang kanyang mga mata. Nawala ang desperasyon, napalitan ng isang malamig, ganap at nakakatakot na kalinawan. Mayroon lamang isang susi upang buksan ang pinto na iyon at ito ay magkakahalaga ng lahat ng mayroon siya. Binuksan ni Miguel ang kanyang telepono, hindi pinansin ang mensahe ni Laila at dinayal ang isang direktang numero sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na linya. Tumunog ito ng 1 beses. Tumunog ito ng 2 beses. Sa ikatlo, kumonekta ang video call. Nagliwanag ang screen, ipinapakita ang mukha ni Sofia de la Vega. Nakaupo siya sa marangyang cherrywood office ng kanyang ama, naninigarilyo ng isang ultra-thin cigarette.
Isang banayad, lason, at matagumpay na ngiti ang nakakurbada sa kanyang perpektong lipstick na labi. Problema sa pagpasok sa sarili mong bahay, mahal ko? Tanong ni Sofia sa isang tono ng peking pakikiramay na nagpatigas ng panga ni Mang Tonyo nang marinig ito sa loudspeaker. Hindi nag-aksaya ng oras si Miguel, hindi siya sumigaw, hindi niya siya ininsulto. Bawat segundo na ginugol niya sa ego ay isang segundo ng oxygen na inuubos sa kanyang anak. Ano ang gusto mo? Tanong ni Miguel sa isang patay na boses. Hawak ang telepono sa harap ng kanyang mukha sa ilalim ng lupa. Presyohan mo, Sofia. Sabihin mo ang numero. Ano ang kailangan mo para i-type ang code sa iyong system at buksan ang vault na ito ngayon din? Suminghot si Sofia ng sigarilyo at dahan-dahang inilabas ang usok sa harap ng kamera. Wow! Nasaan na ang galit na leon na nagpatalsik sa akin sa kanyang mansyon kalahating oras na ang nakakaraan? Nasaan na ang lalaking susunugin ang aking mundo hanggang sa abo? Panunuya niya. Lumapit. Sinabi mo sa akin na kinuha mo ang lahat, Miguel, ngunit tila nakalimutan mong maaaring pawalang bisa ng Board of Directors ang iyong security credentials kung patunayan kong ikaw ay isang panganib sa kumpanya at sasakay sa iyong sariling laboratories na may armadong mersenaryo. Well, sabihin na nating tama ang hukom. 5 minuto, Sofia. Mamamatay ang anak ko sa 5 minuto. Sabihin mo ang iyong presyo. Inalis ni Sofia ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay naging 2 piraso ng nagliliyab na uling. Lahat. Umalingaw-ngaw ang salita sa mga pader ng semento sa level 3. Gusto ko ang iyong 51% ng voting shares, dikta ni Sofia, sa nakamamatay na bilis ng isang pating na amoy ng dugo. Gusto ko ang eksklusibong patente ng Pulmucan B at lahat ng biologicals na nasa pagbuo. Gusto ko ang mansyon sa Makati. Gusto ko ang investment funds sa Cayman Islands. At gusto ko ang iyong pirma sa isang Absolute Resignation Act bilang CEO ng De La Vega Sai Pharmaceuticals na isinusuko ang ganap at walang hanggang kontrol sa aking pamilya. Si Mang Tonyo, nang marinig ang mga hiling, ay humakbang pasulong ng may alarma. Sir, huwag ninyong gawin, bulong ng security chief. Sinisira ang chain of command. Ito ay isang financial suicide. Ang iyong ari-arian ay nagkakahalaga ng higit sa 4 bilyon. Literal na iiwan ka nitong nasa kalye. Wala ka ng pambayad sa gasolina ng helicopter pabalik. Itinaas ni Miguel ang isang kamay, pinatahimik si Mang Tonyo kaagad. Hindi niya inalis ang tingin sa screen ng telepono. Ipadala ang digital contract, utos ni Miguel nang hindi nanginginig ang boses. Tumaas ang kilay ni Sofia, totoong nagulat na walang kahit isang pagtutol o negosasyon. Inihanda na ng aking team ng abogado, sabi niya. Pinindot ang isang button sa kanyang computer sa labas ng kamera. Nasa iyong inbox na. Isang smart contract. Sa sandaling patunayan ng system ang iyong biometric signature, may lilipat ang mga shares at automatikong mabubuksan ang code ng vault. Umingay ang telepono ni Miguel. Binuksan niya ang email. Naroon, daan-daang pahina ng legal jargon na idinisenyo upang hubaran siya ng bawat sentimo na kanyang kinita, ninakaw o binuo sa loob ng nakaraang 20 taon. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang estado, ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan sa buhay at kamatayan ay nabawasan sa isang PDF na dokumento. Ipinatong niya ang kanyang hinlalaki sa scanner ng telepono. Sa loob ng isang mikrosegundo, nag-alinlangan siya. Naisip niya ang mga board meetings, ang respeto ng mga politiko, ang mga pribadong eroplano at ang korona ng hari na kanyang suot simula nang mamatay ang kanyang ama. At pagkatapos ay naaalala niya ang maliit na bahay na yero. Naaalala niya ang maliliit na maitim na mata ni Leo, nakatingin sa kanya sa dilim, umuubo ng dugo. Naaalala niya si Laila na nakaluhod na, naghuhugas ng basura. Pinindot ni Miguel ang kanyang hinlalaki sa screen. Pinatutunayan ang pirma, transfer completed. Isang tunog ng notification sa computer ni Sofia ang narinig sa tawag. Binigay lang ni Miguel ang 4 bilyon sa loob ng 3 segundo. Sinira lang niya ang kanyang sarili. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo, Miguel, sabi ni Sofia na nagniningning ang mga mata sa kasakiman at pinutol ang tawag. Nagkaroon ng isang segundong nakamamatay na katahimikan sa ilalim ng lupa. Pinigil ni Mang Tonyo ang kanyang hininga at pagkatapos, clack, clack, clack. Ang malalaking mekanikal na bolt ng titanium door ay nagsimulang umurong. Namula ang mga pulang alarma, pinalitan ng isang malambot na puting ilaw ng ospital. Sa isang mabigat na tunog ng dekompresyon, dahan-dahang bumukas ang bilog na pinto na 2 metro ang kapal. Hindi na naghintay si Miguel na tuluyang bumukas ito. Sumiksik siya sa siwang,
pumasok ng patagilid sa hyperbaric freezer. Ang matinding lamig na 30 degrees below zero ay nagpasakit sa kanyang baga nang huminga siya, ngunit wala siyang pakialam. Tumakbo siya sa mga pasilyo ng metal na istante na may yelo. Row 3. Section B. Critical Pediatrics. Naroon, isang maliit na maliwanag na asul na isothermal box na may logo ng kumpanya na hindi na niya pag-aari. Pulmocalm B. Intravenous. Hinawakan niya ang kahon gamit ang magkabilang kamay. Pakiramdam niya ay mas mahalaga ito kaysa sa lahat ng ginto sa planeta. Tumakbo siya palabas ng vault. Itinutulak si Mang Tonyo patungo sa elevator. Sa helicopter ngayon, sigaw ni Miguel. Galit na pinipindot ang upward button. Umakyat sila sa bubong ng napakabilis. Tumalon si Miguel sa loob ng kabin ng sasakyang panghimpapawid bago pa man tuluyang nakatayo ang mga skids. Sa Philippine General Hospital, utos niya ng buong lakas, inilagay ang asul na kahon sa kanyang kandungan. Mayroon tayong 4 na minuto. Kung hindi ka makakarating sa 3, ihahagis kita palabas ng pinto. Lumipad ang helicopter sa isang suicidal angle. Iniiwan ang salaming korporasyon, iniiwan ang yaman ni Miguel, iniiwan ang lalaking dati siya. Habang mabilis na lumilipad ang mga ilaw ng syudad, idinikit ni Miguel ang maliit na asul na kahon sa kanyang dibdib, dinudungisan ang logo ng dugo at putik mula sa kanyang suit. Natalo siya sa corporate war. Nawala ang kanyang trono. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong kanyang miserable at walang saysay na buhay, naramdaman ni Miguel C. na siya ay isang hari. Magtiis ka, Leo. Bulong niya sa kawalan. Tinitingnan ang madilim na kailaliman ng kalangitan sa Manila. Paparating na si tatay. Ang Philippine General Hospital ay lumitaw sa abot tanaw na parang isang bloke ng kulay abong semento, pangit at sira. Inilawan ng kumukurap na fluorescent lights na sumisigaw ng kahirapan at pagpapabaya. Eksaktong 2 minuto at 40 segundo ang nakalagay sa relo ni Miguel. Walang helipad, sir. Sigaw ng piloto sa intercom na deformed ang mukha sa takot habang bumababa ang helicopter patungo sa siksik na urban fabric ng downtown Manila. Puno ng antena at high-tension cables ang bubong. Hindi kami makakalapag doon. Dumungaw si Miguel sa bukas na bintana. Ang malakas na hangin ay tumama sa kanyang mukha, nagbabantang tanggalin ang asul na thermal box sa kanyang mga kamay. Sa ibaba, ang pangunahing avenida, sa harap ng entrance ng emergency, ay punong-puno ng traffic sa gabi, mga lumang ambulansya at mga food stall. Lumapag ka sa kalye, sigaw ni Miguel. Inaalis ang kanyang safety harness. Ibaba mo siya sa gitna ng avenida. May mga kotse ba? Wala, sir. Magdudulot tayo ng masaker. Mang Tonyo, sigaw ni Miguel. Lumingon sa kanyang security chief. Hindi nagtanong si Mang Tonyo. Dumungaw siya sa pinto ng helicopter, itinaas ang kanyang assault rifle at itinutok sa aspalto. Pinaputukan niya ng 3 beses sa hangin, sinundan ng nakakabinging ugong ng emergency siren ng sasakyang panghimpapawid. Sumabog ang takot sa avenida. Ang mga driver, takot na takot sa tunog ng mga putok ng baril, at ang 5 toneladang itim na halimaw na bumabagsak mula sa langit, ay pinindot ang accelerator o iniwan ang kanilang mga sasakyan. Nagkalat ang mga taong naghihintay sa labas ng emergency. Sumisigaw. Bumaba ang helicopter na parang ibon ng biktima. Sinisira ang mga kable ng ilaw sa kalye gamit ang mga rotors. Umulan ng electrical sparks sa aspalto. Marahas na bumagsak ang landing skids sa bubong ng isang abandonadong sedan sa gitna ng avenida. Dinudurog ito ng lubusan upang maging stable. Bago pa man matapos ang pagkalansing ng metal, tumalon si Miguel sa kalye. Hindi niya pinansin ang matinding sakit sa kanyang mga tuhod mula sa impact. Hindi niya pinansin ang mga sigaw ng mga tao. Idinikit niya ang asul na thermal box sa kanyang dibdib na may mantsa ng dugo at putik at tumakbo patungo sa mga salamin na pinto ng emergency ng kasing bilis ng isang tao na tumatakas sa impyerno. Sinusundan siya ni Mang Tonyo 3 hakbang ang layo, gumagawa ng daan sa gitna ng mga stretcher bearer at pasyente. Laila, sigaw ni Miguel nang sumugod siya sa punong-puno na waiting room kung saan ang amoy ng murang chlorine at pawis ay bumubula sa makapal na hangin. Walang pumansin sa kanya. Ang gulo ng isang pampublikong ospital sa madaling araw ay nilamon ang lahat. Tumakbo siya sa reception counter, lumukso sa ilang sirang plastik na upuan. Isang pribadong security guard ang sumubok na pigilan siya. "Sir, hindi po kayo pwedeng dumaan diyan." Hinawakan ni Mang Tonyo ang guwardiya sa vest at binangga ito sa pader nang hindi humihinto, iniiwan ang daan. Sinipa ni Miguel ang double swing doors ng trauma area.
Ang pasilyo ay puno ng duguan na stretchers at mga doktor na nagtatakbuhan at pagkatapos ay nakita niya ito. Nakaluhod si Laila sa maruming linoleum sa labas ng cubicle numero 3. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay, umiindayog pabalik-balik, naglalabas ng isang iyak na napakalamig, napakatinis, na nagpatigil sa dugo sa mga ugat ni Miguel. Ito ang tunog ng isang ina na kinuha ang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Hindi, Leo. Pakiusap, hindi. Sigaw niya, hinahampas ang sahig gamit ang kanyang saradong kamao. Huminto ang puso ni Miguel. 0 na ang oras sa relo. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa salaming pinto ng cubicle at pumasok na parang bagyo. Ang eksena sa loob ay isang ganap na bangungot sa medisina. Si Leo ay nakahiga sa isang kalawangin na steel gurney. Ang kanyang maliit na balat, na dati may kayumangging kulay ni Miguel, ay ngayon ay asul-abo na kulay bangkay. Ang kanyang mga labi ay kulay lila. Isang matigas na plastik na tubo ang bumaba sa kanyang lalamunan, nakakonekta sa isang manual ventilator na mabilis na binobomba ng isang batang residente na nanginginig ang mga kamay. Ang monitor ng vital signs ay hindi naglalabas ng ritmikong tunog. Naglabas ito ng mahaba, tuloy-tuloy, at matinis na tono, isang flatline. Isang matandang doktor, basang-basa sa pawis, ang nag-alis ng kanyang mga kamay sa maliit na dibdib ni Leo at tiningnan ang orasan sa dingding. Oras ng pagpanaw, 3:17 ng umaga. Hindi. Ang ugong ni Miguel ay nagpakalog sa pundasyon ng ospital. Sumugod siya sa gurney, itinulak ang chief doctor nang may ganoong karahasan na bumangga ito sa mga istante ng gamot, nagpatumba ng 12-dosenang kristal na bote sa sahig. Hinampas ni Miguel ang asul na thermal box sa metal tray. Binuksan ito na nanginginig ang mga kamay na halos masugatan siya sa thermal lock. Kinuha niya ang isang transparent na kristal na vial na naglalaman ng Pulmocalm B at isang makapal na military-grade syringe. "Umalis ka, sir," sigaw ng chief nurse, sinusubukang hawakan ang braso ni Miguel. Tumawag ng seguridad. Ang pasyente ay may cardiac arrest. Hindi kayo pwedeng mag-inject ng kahit ano. Pumasok si Mang Tonyo sa cubicle sa microsegundong iyon, binunot ang kanyang service weapon at itinutok sa kisame. Walang sinumang hahawak sa taong ito. Utos ni Mang Tonyo sa boses na nagpatahimik sa takot. Kung sinabi niyang iligtas ang bata, iligtas ninyo ang bata o ang ospital na ito ay magiging katayan. Hindi pinansin ni Miguel ang banta ng kanyang security chief. Hindi niya narinig ang mga sigaw ni Laila mula sa pasilyo. Ang kanyang paningin ay naging tunnel vision. Kinuha niya ang hiringgilya, isinaksak ang karayom sa goma ng vial at kumuha ng 10 ml ng crystalline compound. Ang kanyang mga kamay, na lumagda ng 50 milyong pagsasanib ng hindi nanginginig, ay hindi ngayon makahanap ng intravenous line sa braso ng kanyang anak. "Miguel!" Ang boses ni Laila, paos at basag, ay narinig sa likod niya. Pumasok na siya sa cubicle. Nakita niya ang vial na may logo ng kumpanya. Nakita niya ang dugo ni Miguel na dumudumi sa kristal. Nakita niya ang flatline sa monitor. Ang maternal instinct at ang pagiging tumpak ng pinakamahusay na nurse sa St. Luke's Medical Center ay biglang nagising sa ilalim ng takot. Lumapit si Laila, dahan-dahang itinulak ang mga kamay ni Miguel sa gilid at kinuha ang hiringgilya. Hindi siya nag-alinlangan. Isinaksak niya ang karayom direkta sa central intravenous port na nakabitin sa leeg ni Leo at itinulak ang plunger hanggang sa dulo. Naglaho ang nagliligtas na likido sa daluyan ng dugo ng bata. Cardiac massage. Utos ni Laila nang may robotic na lamig, tinitingnan ng resident doctor na nananatiling paralisado. "Gawin mo ang cardiac massage ngayon din para umikot ang dugo at ang gamot." Kumilos ang batang doktor. Inilagay ang 2 daliri sa sternum ni Leo at sinimulang i-compress. 1, 2, 3, 4 na beses. Umurong ng isang hakbang si Miguel. Sinandal ang kanyang likod sa malamig na pader, nakaramdam na hindi na niya kayang tumayo. Hindi siya makahinga. Bawat segundo ay isang walang hanggang pagpapahirap. Tinitingnan niya ang berdeng flatline sa screen ng monitor, nagdadasal sa isang Diyos na matagal na niyang hindi pinaniwalaan. 10 segundo, wala. 15 segundo, asul pa rin si Leo. 20 segundo. Ang katahimikan ng cardiac arrest ang sumakop sa silid. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Inihahanda ang sarili sa ganap na dilim, inihahanda ang sarili sa parusang dibino para sa kanyang pagmamataas, para kay Sofia, para sa 5 taon ng pagpapabaya. Nawala ang kanyang imperyo ng walang kabuluhan. Huli na siya. At pagkatapos, beep, dumilat si Miguel ng bigla. Beep, beep.
Ang flat line sa screen ng monitor ay umarko na bumubuo ng isang maliit na berdeng bundok. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang dibdib ni Leo ay biglang umarko sa gurney na parang isang invisible na kidlat ang tumagos sa kanyang gulugod. Ang kanyang maliliit na mata ay dumilat ng malapad, namumula sa dugo, naghahanap ng hangin ng may matinding desperasyon. Inalis ng resident doctor ang tubo sa kanyang lalamunan. Kaagad, huminga si Leo. Ito ay isang basa, malalim, paos na tunog. Ang pinakamagandang tunog na narinig ni Miguel C. sa kanyang 48 taon ng buhay. Umubo ng marahas ang bata, nilulura ang fluid ng baga sa damit ni Laila at pagkatapos ay bumuhos ang isang malakas, malinaw at puno ng purong oxygen na iyak. Ang cyanotic na kulay ay nagsimulang maglaho sa kanyang balat, pinalitan ng isang mainit at mahalagang kulay rosas. Bumagsak si Laila sa dibdib ng kanyang anak. Niyakap ito ng may protektibong lakas, inilibing ang kanyang mukha sa leeg nito habang umiiyak ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito ay mga iyak ng ganap na pasasalamat. Nagtinginan ang mga doktor ng pampublikong ospital, hindi makapaniwala. Nakita nila ang isang himala sa medisina na pinagana ng isang gamot na hindi pa nila nakita sa kanilang mga kamay. Napadulas si Miguel sa pader hanggang sa umupo sa maruming sahig ng emergency room. Ang lalaking may 4 bilyon, ang hari ng kristal, ay itinago ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng tahimik. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Nawala ang De La Vega Sea Pharmaceuticals. Nawala ang kanyang yaman, ang kanyang bahay, ang kanyang corporate future. Ngunit ang linya ng monitor ay patuloy na tumutunog ng malakas, ritmiko, hindi mapigilan, BEEP, BEP. Ngumiti si Miguel sa pagitan ng mga luha. Kailanman ay hindi niya naramdaman na napakayaman niya. Sumikat ang araw sa Manila na parang sunog ng orange at purple na ilaw, nagliliwanag sa gulo ng syudad. 4 na linggo na ang nakakaraan. Ang pinakamalaking financial scandal ng dekada ay patuloy na nangingibabaw sa mga headline. Ang Board of Directors ng De La Vega Pharmaceuticals na pinamumunuan na ngayon ni Sofia ay nadiskubre ang lason na regalo na iniwan ni Miguel para sa kanila. Mayroon siyang ganap na kontrol. Mayroon siyang mga patente, ngunit nilimas ni Miguel ang research funds at sinira ang mga international contracts bago lumagda sa kanyang pagsuko. Hindi nagmana si Sofia ng isang imperyo, nagmana siya ng isang walang laman na balat at bilyon-bilyong utang. Bumaba ang shares ng 60%. Ang pamilyang De La Vega ay nasa pagkawasak, nalulunod sa federal audits para sa mga suhol sa ospital na isiniwalat ni Miguel. Ngunit wala nang pakialam si Miguel sa lahat ng iyon. Malamig ang hangin sa mataas na bahagi ng burol. Basa ang sirang aspalto mula sa ulan kagabi. Naglalakad si Miguel sa makitid at matarik na kalsada ng squatter area. Hindi na siya nakasuot ng 10,000 na Tom Ford suit. Nakasuot siya ng luma na maong, heavy-duty work boots at plaid cotton shirt na nakatiklop ang sleeves hanggang sa siko. Walang mga escort, walang armored SUV. May dala siyang plastic market bag na puno ng sariwang prutas, karne, at mainit na tinapay sa isang kamay. Sa kabilang kamay, may hawak siyang maliit na kahon na gawa sa kahoy na may laruang bloke. Huminto siya sa harap ng bahay sa gilid ng burol, ang parehong pader na may basag na ladrilyo, ang parehong yero na bubong. Ngunit ngayon ay hindi nakakandado ang kalawangin na pinto ng metal. Bukas na bukas ito, pinapapasok ang malinis na ilaw ng umaga. Sumilip si Miguel. Sa loob, ang maliit na sira-sirang mesa ay may malinis na mantel. Nakatalikod si Laila sa pinto, nagprito ng itlog sa isang 2 burner na kalan. Naka-casual na damit siya, nakalugay ang buhok sa kanyang balikat. Hindi na siya nakasuot ng luma na uniforme, ni ng dilaw na guwantes, ni ng mabigat na takot sa kanyang likod. Sa paanan ng mesa, nakaupo sa malinis na lupa, ay si Leo. Naka-recover na ang timbang ng bata. Ang kanyang nagniningning at maitim na mga mata, ang buhay na refleksyon ng kanyang ama, ay nakatutok sa paglalaro ng isang plastic car na may kulang na gulong, malalim, tahimik, at perpekto ang kanyang paghinga. Kumatok si Miguel ng dahan-dahan sa metal na frame ng pinto. Lumingon si Laila nang makita siyang nakatayo doon sa pintuan ng walang maskara ng tycoon. Isang maliit at mahiyain na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang galit, poot, at pagkamuhi ay nagsimulang gumaling. Ibinigay niya ang kanyang buong mundo para sa buhay ng kanyang anak. At alam niya iyon. Ang mga sugat ay mangangailangan ng oras. Marahil ay mga taon, ngunit ang pader ng yelo ay nabasag.
Tumingala si Leo nang marinig ang ingay. Ang kanyang malalaking mata ay dumikit sa matangkad na lalaki sa pinto. Binitawan niya ang plastic car. Mabilis na tumayo at tumakbo patungo sa entrada nang may nagmamadaling mga hakbang. Agad na ibinaba ni Miguel ang mga bag ng pagkain, hinayaan itong bumagsak sa lupa. Lumuhod siya. Binuksan ang kanyang mga braso sa tamang oras. Ang impact ng maliit na katawan ni Leo na bumangga sa kanyang dibdib ay ang pinakamalaki at pinakanakakasirang lakas na naramdaman ni Miguel sa universo. Iginapos ng bata ang leeg ng kanyang ama ng kanyang payat na mga braso, ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Miguel, humihinga ng kasing lakas ng isang buhay na bagyo. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata at ibinaon ang kanyang mukha sa maitim na buhok ni Leo. Nilanghap niya ang amoy ng murang sabon at purong buhay. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib ng may protektibong at hindi matitinag na lakas. Bumuhos ulit ang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng isang malayang lalaki. "Kumusta, kampeon?" Bulong ni Miguel sa basag na boses sa pinakapuro at pinakababangis na pag-ibig na maaaring taglayin ng isang tao. Bahagyang humiwalay si Leo, tiningnan siya sa mata at ngumiti ng malaki, walang kahit isang bakas ng sakit o takot. "Dinala mo ang mga bloke ko, tatay," sabi ng bata. Itinuturo ang kahon na nahulog sa sahig. Ang salitang tatay ay lumutang sa abanghangin ng bahay na yero. Hindi ito umalingaw-ngaw sa mga marmol na pasilyo. Hindi ito sinabi sa harap ng mga tagapagmana ng korporasyon o sa mga board meetings. Ito ay sinabi sa puso ng kahirapan, kung saan natagpuan ni Miguel C. ang tanging tunay na kayamanan ng kanyang buhay. Ngumiti pabalik si Miguel, dinampot ang mga bloke ng kahoy at binuhat ang kanyang anak. Iniaangat ito mula sa lupa na parang pinakabanal na tropeo sa mundo. Pumasok siya sa bahay kung saan naghihintay ang amoy ng sariwang kape at init ng tahanan. Bumagsak sa abo ang imperyo ng kristal, ngunit nagsisimula palang itayo ang imperyo ng dugo.